Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Alright. Isang malamig na hapon mga kaibigan. Ako, napakalamig ngayon. At dapat konting ingat mga kaibigan at baka tayo magkasakit. At nawala na naman yung aming bedding. Nako mga kaibigan, welcome sa inyong programa, ang Radyo Mindanao. Ito po niyo balingkod, Alazinto, nagsasabing isang malamig na hapon sa ating lahat. Hello, howdy. Well, mga kaibigan, mga kaigsuunan, mga igsuunan doon sa kahanginan, gikan pa sa panahon ni Adam ug ni Eva, maayong hapon, kaninyong tanan mga kaigsuunan, inaot nga nalang gihapon ta sa maayong panlawas, sa maayong panghuna-huna, sa maayong pangisip, tagbot na kupasabot mga kaigsuunan sa maayong pangisip, kada bang mangisip nga panghuna-huna nga dili daotan, dili magunahuna sa isig ka tao ngayang dauton mga kaigsunan, di ba? So, mauna, kinilang gihapon si Abdel Diza musangpit sa inyo ngayong hapon kaninyong tanan. Alright, dagang salamat sa imo, bahay. Medyo namamaos tayo mga kaibigan. Tinamaan tayo ng trangkaso, ubo, sipon, lagnat, nakapo. Basta ganito ang panahon. Dapat talaga yung mga bata, pag-ingatan natin, mga magulang. Dahil maraming pasyente ngayon ang nagkakasakit. Upper respiratory diseases. Tambak ang mga pasyente sa Zamboanga City Medical Center, sa mga private hospitals pa. At siguro one of these days imbitahin natin yung Department of Health upang matignan natin mga kaibigan ang kanilang mga programa. Dahil alam niyo naman po every August ay ito yung tinatawag na TB Awareness Month at Lung Month. Tuberculosis mga kaibigan, Awareness Month at Lung Month. Marami nagkakasakit dahil sa pabago-bago ang panahon. Anyway, tignan natin kung meron tayong makakausap sa Department of Health one of these days. Interviewin natin yung ating TB program medical personnel, coordinator, upang malaman natin. Alam niyo mga kaibigan, yung tuberculosis talagang ngayon ay highly communicable, pero sa panahon ngayon, sa dami ng mga medisina tungkol sa TB, within 6 months gagaling na kagad ang isang pasyenteng mayroong tuberculosis. Paano niyo masabi ang taong may TB? Madalas silang inuubo. At pagdating ng hapon ay medyo nilalagnat sila. Pero marami ang nagkakamali dyan mga kaibigan dahil akala nila ordinaryong sakit lamang. Nako, napakahirap ng tuberculosis dahil ito isang infectious disease. Ang pinanggagalingan nito ay isang bakterya, yung Mycobacterium tuberculosis. At ang apektado rito ay ang ating baga. Pero lalo-lalo na sa mga naninigarilyo, nako, medyo mahina ang inyong baga. Kaya pag nahagip kayo ng TB, nako, medyo mahihirapan, madali kayong kapitan ng sakit. Diba? Dahil itong tuberculosis mga kaibigan ay isang infection. Kaya lang slow-growing yung bakterya. At kaya nga nandoon to sa ating baga. Gustong-gusto na itong mga bakterya sa ating katawan. At kaya nga ito ay laging nasa ating baga.
At pulmonary TB, ito rin ang tawag dyan sa tuberculosis mga kaibigan. Pero alam nyo naman, yung TB ay maaring kumalat sa iba pang bahagi ng ating katawan, hindi lamang ng ating mga baga. At ang tawag dyan ay extrapulmonary TB. At katulad nga na sinabi natin, hindi dati pahirapan. Pag may TB ka, kinakatakutan ka, nilalayuan ka. Pati yung mga gamit mo, kutsara, baso, plato, ay dapat hindi nagagamit ng iba. At laging hinuhugasan to at binababad sa mainit na tubig. Pero ngayon mga kaibigan, within 6 months, pwede nang mapagaling ang isang pasyenteng mayroong tuberculosis. Pinakamahaba na yung siguro mga 9 na buwan. Pero may mga ibang cases ng TB infection mga kaibigan at talagang tumatagal ng 2 taon ng gamutan. Kaya natin to dinidiscuss dahil marami ang may mga sakit. Ako po. Sakit sa ubo. Ang dami, punong-puno yung mga ospital. Anyway, yung mga TB, maraming klase to. Meron tayong tinatawag na yung latent o kaya active. Ito yung latent TB mga kaibigan. Ito yung meron kang bakterya sa iyong katawan. Pero yung iyong immune system ay malakas. Kaya na pipigilan niya na maging aktibo yung sakit na TB. Pero siyempre hindi natin dapat ipagwalang bahala to. Dahil pag naging active yung TB mo, nako, andyan na. Magkakaroon ka na ng mga simptomas. At itong pulmonary TB mga kaibigan sa ating baga ay talagang contagious. Lalo na yung panayang ubo. Tapos nasa isang kwarto, nadudong ka rin. Ako. Talagang yung mga bakterya na nasa hangin. Kaya nga lagi tayong, pag mayroon tayong ubo, talagang takpan natin ang ating bibig. Whether with or without tuberculosis, dapat nating takpan ang ating bibig. Unang-una, baka tumalsik yung dura mo, laway mo, or whatever, plema mo. Diba? Kaya lang, pag meron kang sakit, hindi lamang yung laway mo. Pati yung bakterya na hindi mo nakikita, nasa hangin yan. Paano pag nakatabi mo yung may TB, umubod ako, delikado. At siyempre, at risk dito yung mga tao na mahina ang immune system. Diba? Lalo-lalo na merong mga sakit na katulad ng HIV o yung Human Immunodeficiency Virus. Dahil isa itong nakakapag-weaken, nakakapagpababa ng immune system sa katawan. Lalo-lalo na may mga kasama sa bahay na may mga sakit na TB. At vulnerable din mga kaibigan, yung mga doktor at mga nurses na nasa TB ward. Kaya nga karamihan dyan may mga gamit na face mask. Huwag kayong i-insulto kung meron kayong makita mga nurses na nakipag-uusap sa inyo, mga doktor na naka-face mask. Natural lang yan mga kaibigan dahil alam niyo naman ang ospital ang siyang number 1 source ng mga sakit. Pumunta ka lamang sa ospital, nako, delikado. Lalo-lalo na kung mahina immune system mo. Kaya yung mga may sinasamahan sa mga pagamutan, kung pupunta kayo ng pagamutan o ng ospital, gumamit kayo ng face mask para sigurado. At siyempre, katulad ng sinabi natin, yung mga naninigarilyo, naku, vulnerable yan sa sakit na TB, yung mahilig uminom, yung may problema sa alcohol, yung alcohol abuse, naku, ayan na. Napakatindi yan mga kaibigan. Kaya isipin natin ng lahat ng paraan upang maiwasan natin na magkaroon tayong TB dahil ang symptoms nito yung panayang ubo. Tapos makapal yung plema mo, cloudy, minsan pag talagang worst comes to worst, yung plema mo mga kaibigan, posibleng magkaroon ng mga dugo. Ayan sa sputum mga tinatawag mga kaibigan. So delikado na yan. Tapos yung pag nafe-feel mo na lagi kang pagod at bumabagsak ang iyong timbang, ayan na, nako, mga symptoms na yan mga kaibigan ng tuberculosis. At lalo-lalo na sa gabi pag ikaw ay pinapawisan, sa gabi, pag nasa higaan ka, pinapawisan ka, nako po, kahit may electric fan o kaya at meron kang lagnat, nako, ayan na.
at yung mabilis na tibok ng puso. Importante rin yan mga kaibigan. At posible rin magkaroon ng pamamaga ng ating leeg o lymph nodes. At hirap sa paghinga at sa mga ilang kaso naman ay may iniindang sakit sa dibdib. Napakahirap ng TB ha. Usually ito, pag dinala sa ospital ito, nagkakaroon ng skin test. Ibig sabihin dito, ito yung tinatawag na tuberculin skin test. Ginagawa ito ng mga doktor o kaya ng mga nurses na nag-i-inject sa ating katawan, sa ating balat ng antigen sa ilalim ng ating balat. At kung may TB ang isang katawan o isang pasyente, sa loob ng 2 araw ay makakita ka ng mapulang bukol, mapulang bahagi sa lugar na kung saan ka iniksyonan ng syringe. Kaya nga mga kaibigan, tandaan natin, may mga gamot na, mga antibiotics para sa tuberculosis. Kaya kung sa tingin ninyo ay mga kasambahay, kasama sa bahay, mga pamilya, ay may mga gantong simptomas, huwag nyo nang patagalin. Pumunta na kagad kayo sa pagamutan. At bago, mahirap na mapabayaan niya. Dahil delikado yan, kaibigan. Bueno, si Brother Abdel, mayroon yung assignment natin, bigo ito. Hindi na kausap yung barangay chairman ng Zone 4, si Chairman Kaiser Sakandal. Dahil na ipangako sa Radyo Mindanao ni barangay chairman, mga kaibigan, na ipatitigil niya yung paglalaba ng mga tao dyan sa kanyang barangay hall, lalo-lalo na tuwing Sabado at Linggo. Ang dami-dami mga sinampay. Nakakahiya, pangit tignan. Nagmimistulang laundry shop yung Zone 4 Barangay Hall, mga kaibigan. Pumunta kayo dyan, Sabado at Linggo, kunan nyo ng litrato. At tinakpan pa nila ng mga tarpaulin yung bakuran upang itago yung labada sessions dyan, Saturday and Sunday. Tubig ng barangay, kuryente ng barangay, taong bayan na nagbabayad dyan. O mga kaigsunan, atong tangkuhan og statement ang barangay kapitan diha sa Zone 4, pero murag naadaw adto og napadaw busy, no? Ato pa sa ilang sekretary dito nya ganinang buntag po ato mong giadto gihapon, so nangay nalantag number nila. So karong taud-taud atong siren, atong interviewon gani ang barangay kapitan diya sa Zone 4 yan ang Santa Barbara, mga kaigsunan. Kay nakita na doon, na interview na katong miaging adlaw nga mga 2 ka semana, 3 ka semana tingali ito na pag matin pa niya nga karong Sabado natay makita nga nagalabada diha, naghalay sa ilang mga sanina. Apan lagi pag tan-aw na mo dito tual lang gihapon Domingo, mas pastilan, mga kaigsunan. Walang ko kaadto katong miaging Domingo po, no? Kay natay ginabuhat nga busy po laba po sa balay. So kita lang gihapon ko atong Sabado miagi ko dito ito aga pong hinalay, mga kaigsunan. So mao na nga amod ngano og wa na to masayre ug usa kay rason, pero kaingon sila nga ilan na nang gi-advisean nga dili na palabahon dito, pero naa lang gihapon. So karong taud-taud, mga kaigsunan, atong tawgan ang barangay kapitan diya sa Zone 4. Gina, wag na nating tawagan dahil ipinangako na ni kapitan na patitigil yan, pero mukhang nabigo si kapitan, hindi niya kayang ipatigil yan dahil dahilan dito ni kapitan yung mga evacuees daw ang naglalaba diyan. Hindi naman tayo naniniwala na evacuees lamang ang naglalaba dyan. Baka yung pamilya niya, kaibigan niya, kapitbahay niya, yung mga iba pang empleyado ng barangay, naglalaba rin dyan. Okay. So, maulagi. Untang maulaw po na sila. Oo, dapat yung DILG na ang tatawagan natin sa susunod para malaman natin kung meron bang liabilities o liable ba ang barangay officials dito sa labada sessions na ginagawa sa barangay, sa barangay hall every Saturday and Sunday. Matagal na yan, taon na yan, ako. Mao jud, mga kaigsunan. So mao na lang to. Tsaka hindi lamang yan, pati yung mga
yung mga lamisita ng mga iba't ibang insurance companies nandiyan dyan din sa compound nitong barangay hall ng Zone 4 at nakakaabala sa mga taong may mga official business dyan. Dapat wala itong mga mesa ng mga insurance companies kasi enterprise yan, negosyo yan, business. Wala kayong karapatan dyan sa barangay hall magnegosyo. Maojud mga kaigsunan, no? Lagi, bisag kung saan na ito pag-istorya nila, inani, nalinalason, inana, di ba? So, ang mas maintingali na, ato nalang ng tawagan ng DILG mga kaigsunan, o aron nga masuta na, masita na nila, unsay mga nganong nana mo na, nganong nani, nga madon pa nila, gigamit lagi ang kining mga bakwit, ginagamit ng bakwit. Siya raw po nga mabakwit nga dugay na to. Wantun ka nawa. Padigihapon siya. Kasi may gamit diha. Abot kaingon nga sila. O unsa ba? Kabilya ba nila? Unsa ba diha? Pero nga nung hantun ka ron, nalang gihapon gamit na. So, biyan nato ng issue mga kaigsunan. Hantun nga naay panahon nga maatong sayran na nga nung inana man nga nung di na sila makakontrolar niya ng pamaagi diha sa barangay kay atong kwarta na mga gisunan ang tubig di ay kinsa man di ay na sa barangay man na ang kuryente sa barangay man na ingon sila libre lang na sa mga gisunan adi po na pwede, di ba? So mao na ang atong kining unsa ni naay panahon nga atong masayran na anong unsa may gahud nga hinungdan nganong ila man ang gitugutan ang maglaba diha kinsa man na sila. Ayan. Ug unsa man punay mga lamisa diya sa mga insurances, anong daha man nagmalamisa, hibalo ba na sila? Asyara po kada adlaw makita nila unsa man na kinsa man na sila, unsa man na sila, gabayad man na sila, unsa ba, di ba? Okay, so unsa ba nilang bayad nila? Maginlo-hinlo lang. Ubuan ba, di ba? So, di pa na pwede kaya negosyo, business guna sila. Daghan sila income niya, wala sila bayad sa barangay. Di po na pwede mga kaigsunan, di ba? Okay, so mauna nga ang kami ato lang ng masayran kay lagi ang mga obligasyon po nato na aron masayod ang katawhan aron din po mo malingla ngano nga naman na sila, di ba? So kami gibayaran pa mo ninyo aron sayran nato unsay ginabuhat sa atong mga opisyales, di ba? So basi magkaingon mo kami mga announcer nga inana wala pong wala nagpakabanapon ngano ana kay gibayaran mi ninyo, gibayaran po namo, gibayaran po sila nya among serbisyo para sa inyo aron impormahan ang mga katawhan nga unsay nahitabo sa atong gobyerno, unsay nahitabo sa atong tagsa-tagsa ka mga unsay nga panghitabo aron masayod mo unsay kalihukan sa atong barangay, kalihukan sa atong komunidad, sa atong nasod, di ba? So public service na sa mga kaigsunan. Labi na jud karong naay panahon sa karon pan sakit, daghang sakit ang migawas ngayon. Naad pa ning mga kaning mga mahilig sa babae ba? Kaning unsa na siya nga naay gonorrhea, naay STD, unsa man ang STD mga kaigsunan. Di ba? Sexual transmitted disease. Na mauna unsahay kini laging naanay uban minyo na unya mo saglayan pa jud. Ang uban nga unsa ni ang uban nga wala na di ko nang bahala ng saglayan basta kalahinlo lang, limpyo, malinis lang. Tama, diba? So, anyway, doon sa mga gustong magpapayat ako, doon sa mga matataba, sa mga taba-ching-ching, maaari na kayong umorder mga kaibigan ng flash out dyan sa iBasic Mega Center. Dito lamang sa may Mayor Vitaliano Agan Avenue. Sa third floor mga kaibigan. Sa tabi lamang to ng Des Appliances. Nako. Napakagaling ng kanilang mga produkto. Yung flash out. Nako, eto the best. Iinumin nyo after dinner o kaya bago matulog. Nako, mga ano to eh. Eto yung pinato yung iba't ibang prutas at pinulbos. At ito ay scientifically formulated for optimal gastrointestinal detoxification. Ayan, ano pa inaantay ninyo? Bumili na kayo ng flash out. Hanapin nyo lamang si Ashti mga kaibigan.
Dyan sa iBasic, o kaya maaari nyong tawagan sa inyong order sa mga gustong pumayat, o kaya sa gustong maging sexy, sa gustong maging macho, sa 0995 996 8969. Ulitin natin ang iBasic. Hanapin ninyo si Asti sa 0995 996 8969. Hindi lamang flash out mga kaibigan ang kanilang produkto. Meron silang green veggie juice, meron din silang cafe azul at Vascare, and then yung eye restore. At meron din silang mga organic soaps and rubs, pampaganda ng kutis, pangtanggal ng edad sa ating mga mukha. Ito maganda to sa mga nanay at lola, lolo, tatay. Meron silang green apple stem cell at basic rub. At napakamura lamang to mga kaibigan. Pumunta na lang kayo sa iBasic Mega Center, located at Mayor Vitaliano Agan Avenue o dyan sa Nunez Extension, 3rd floor. Tabi lamang to ng Desk Appliances. Hanapin niyo si Asti. O kaya tawagan siya sa 0995 996 8969. Maaari din kayong magbenta ng kanilang mga produkto upang sideline to. Sayang din to. Gagaling na kayo, gaganda na inyong pakiramdam at inyong katawan. Meron pa kayong kikitain. Napaka-effective nito mga kaibigan. Ako masasabi ko yan dahil umiinom na ako ng flush out ngayon. Kinabukasan, paggising ko, diretso sa banyo. Nako, sarap ng pakiramdam. Lahat ng toxin sa katawan, sa kolon, labas. Hindi lang isang beses, 2 beses pa. Kaya siguradong yung detoxification process ay napaka-effective. At lahat ay dahil lamang sa iBasic products. Dahil sa kanilang flush out at sa iba't iba pang produkto tulad ng green veggie juice, cafe azul, Vascare eye restore, at yung kanilang mga organic soaps and rubs, pampaganda ng kutis, pampaputi, yung green apple stem cell at basic rub. Punta na mga kaibigan sa iBasic Mega Center. Diyan yan sa Zamboanga City. Yung mga nasa probinsya, maaring umorder at ipapadala sa inyo through LBC or whatever courier. Tawagan nyo lamang si Asti at maaari kayong magbenta ng kanilang produkto at maaari kayong gumamit. Tawagan ninyo si Asti sa iBasic Mega Center sa 0995 996 8969. Every Saturday mga kaibigan, meron silang product demonstration at seminar sa gustong mag-sideline. Ako nakasulay na ko ana mga kaigsunan kanang bitaw flash out no. Kining inom ko human kaon bago matulog, inom na ko sa baso ana mga kaigsunan ay pastilan lamig kayo pagkabuntag ay gwapo kayo ang akong pakiramdam mga kaigsunan. Di ba? Magawas din ang mga unsay mga hugaw diha sa atong tinai, sa atong tiyan. Kunya murag konsya ba kanang maayo kayong presko ang imong lawas. So ako maka-recommend ko kay nasulayan ako jud. Tsaka ito mga kaibigan, hindi siya herbal products. Hindi siya herbal medicine. Gawa siya sa prutas. Pag sinabi kasing herbal products, herbal medicine, herbal capsule, lahat yan gawa sa mga halaman at ugat. Ito talagang prutas. Prutas ang sangkap nitong flash out. Meron siyang apple, meron siyang kiwi, meron siyang oat. Marami siyang produkto talagang ito ay gawa sa Japan. Kaya napakataas ng quality mga kaibigan. Bitaw no mga kaigsunan, bitaw ka nang ingon silang herbal pero sa mua pa na herbal. So mauna mga kaigsunan no, kini laging mga pananom, kining mga prutas, kining mga gingon silang basta tanang mga herbal, wala na say sagol nga mga chemical. Sumayo na kay na ang para sa atong lawas. So na kung nag-inom og mga
kining mga pananom diha sa atong tugkaran na ay magkasakit diha. Di na ta mingon nga walit pa tabletas no aron kining mawala na ato, pero sulay na ng mga herbal gani mga kaigsunan ay pastilan na epektibo kayo, di ba? So mauna siya nga produkto sa atong amiga nga si Ma'am Ashley kanang ingon silang plus out nga gikan na sa mga prutas dili ubang mga kining unsa ni mga food supplement nga usahay gamot, usahay dahon, usahay kining unsa na kanang kuan bitaw panit sa mga kahoy. Di na siya ang kanaila prutas gyud na siya ng bunga jud mga kaigsunan. Unya naapay ngon sila nga katong kape bitaw ay pastilan katong kape lami kaya siya unya murag hayahay kay mo ang imong pamati kay unya pagkahuman murag laibang imong pamati murag kusog-kusog kag gamay mga kaigsunan, kusog gyud ka dili ka kami kusog po ka. So lami siya no. Unya bewa po ko kasulay kanang ilang basket ano ang atong pangpakuan, pero maadod pa nila kining mga food supplement kanang mga tabletas nga o inumon nga gikan sa ilang produkto mga kaigsunan, epektibo kay na sulay ra gud ninyo. Bisita ra mo sa ilang opisina. Di na atbang niining ang stasyon unya kilid ana kanang Des Appliance Center unya mao na ay basic pagkakuana na naa pa mo di lang munindot ang atong lawas, munindot mahindlo ang atong lawas, di lang ta muniho makuan kining sexy ngun sila nga ma-slim ang atong lawas may kaigsunan, makakita na pagoy mo income. Diba? Naapa mo income, pwede mong padalaan nila og mga produkto niya na mamaligya. Siyempre, makadisaw po mga kaigsunan. Kada Sabado, na sila seminar aron nga kita po hibaluta unsaon nato paggamit ana, unsaon nato pagbaligya ana, unsaon nato pagmamiyembro ana, di ba? Siyempre, naapoy na seminar nga gamay mga pilar agad, mga usa ka oras o ka oras pinungko mo diha o na maminaw ta. Diba? So, asa pamantaw mo atong mga kaigsunan, naapan mahinlo pa nga atong lawas, makatabang pa sa atong lawas, na napatay income. Mubalik ang atong tulmanon mga kaigsunan pagkahuman ni ining mga pahinumdum. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kamu lang gyapon na minaw sa atong tulumanon ng Radyo Mindanao, alas 2:31 na. O kanilang gihapon ang inyong kauban pod nga kauban sa atong angkorman si Al Jacinto o kini si Abdel Disa hantod og alas 3 ta magkaigsunan o gayon mo baghawa diha ay nagkambyuhan ang inyong mga unsa ni kanang inyong mga dial sa inyong mga radyo dinhi lang dito maminaw sa atong tulumanon kining Radyo Mindanao aron nga makapahatag po mga labas nga mga balita. Tama. Oy, batiin mo natin yung daming nakahilera itong mga text sa computer natin. Good afternoon dyan sa Basilan Province. Siyempre sa ating mga tagapakinig. Dyan sa Sulu Province, office ni Governor Toto Tan. Assalamualaikum mga tayo manghudna ko. At siyempre sa Tawi-Tawi, sa mga minero dyan, nickel mining, hoy! Maawa naman kayo sa mga isla dyan. Napatag na yung mga bundok-bundok dyan sa Tawi-Tawi dahil sa nickel mining. Tuloy na naman sila. Wala na kasi si Manay Gina Lopez. Kaya tuloy ang piyesta ng mga minero sa Tawi-Tawi. Magkano ba talaga? Kanino ba napupunta?
Meron bang komisyon? Ay! At siyempre sa Sabah, Malaysia, mga kababayan natin na tago pa rin ang tago para maghanap buhay lamang. Sa Sandakan, Tawau, yan, marami tayong mga Pilipino dyan. Sa Lahadatu, isang magandang hapon sa inyo dyan. Ingat kayo para hindi kayo mahuli ng mga pulis dyan dahil wala kayong mga ID, IC. At siyempre sa Zamboanga, Sibugay. Ang mga Danda family, kala Joseph Danda, sir, magandang hapon, nagpapatext, nagpapabati. Si Joseph Danda at kanyang pamilya nakikinig daw. At siyempre sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur. Diyan sa Pagadian City, sa Kismet Cable. Kahit wala tayong programa, nakikinig daw sila. Talagang loyalista to ng Radyo Mindanao. Pasensya na kahapon mga kaibigan. At siyempre sa Zamboanga del Norte, Dipolog, Dapitan. Ang daghan ang nagpaminaw diha. Sa Davao Region, sa Davao City, nakikinig si Ma'am Malu Cablinda. Ng Mindanao Examiner Regional Newspaper Davao. Si Roderick Benyes, nakikinig din daw dyan sa Kidapawan. Pasensya na kayo kahapon mga kaibigan at hindi tayo nakapasok dahil sa SONA nitong si Pangulong Duterte. Okay talaga itong si Tatay Digong mga kaibigan. Imagine pagkatapos ng SONA niya nakipag-usap pa sa mga nagde-demonstrate laban sa kanya, mga demonstrador sa labas ng batasan. Ako. At maghintay-hintay lang daw, huwag apurahin, tama nga naman. Ang sigaw ng mga demonstrador, peace talks, peace talks. Yawa ka mo, sabi ni Pangulong Duterte, giambos ninyo ang PSG diha sa Arakan sa North Cotabato. Kano man karon, sige mo ka pistok. Kung sa'y pistok kay siya yawa Tama nga naman mga kaibigan. Bakit nga magpipistok kung panay naman ang atake? Ang hinihiling mga kaibigan ng mga rebelding New People's Army at yung kanilang National Democratic Front of the Philippines ay palayain lahat ng mga political prisoners. Abot to sa 500. Tinawag lang ng mga political prisoners yan, pero actually mga rebelde yan mga kaibigan. Mga commander, mga secretary, mga kung ano-ano pa, mga hitman ng NPA. Nagpalaya na si Tatay Digong, siguro mahigit ang 200 pinalaya niya. Ang problema lamang hindi talaga titigil ang NPA mga kaibigan. Hihiling at hihiling talaga yan na palayain lahat. At pag napalaya ang lahat, balik gera na naman yan. Yan ang isang demand ng NDFP sa pamahalaang Duterte upang maiusog o may sulong ang usapang pangkapayapaan. At sa ngayon wala pang ceasefire. Walang ceasefire agreement kaya bigo. Bigo ang ating government peace panel. Dahil marami nang napalaya, marami nang binigay ang pamahalaan, hindi pa rin makapirma ng ceasefire agreement ang rebelde. Kaya kahit may pag-uusap, tuloy-tuloy ang kanilang atake. Maodyod, mga kaigsunan, di ba? So, mauna na suna naghahapon, mga kaigsunan, nga kining na squad, basado naman tunog, wala ta nag-programa, kay lagi prepare sa ang atong stasyon nga mag-hook up ng SONA sa atong presidente. Kasaban sa nangasaba ang atong presidente sa mga taong kining lahi po ng pangisip. Kaingon silang bright silang tanan. Ang uban kaingon nga murag authoritarian man ang nabuhat sa atong presidente. Diba? So, walan sila kasabot. Ang uban nga, ingon sila, sige, promise ang atong presidente. Wala man po ng mga promesa nga iyang i-promise ato sa una. Wala pa man hantod karon, diba? So, unsa-unsang mga unsang mga kinilaging una-una sa mga tao sa iyong panulti nila
O sa katuig palanggani ng atong presidente, gusto nilang unsa atong presidente Superman, gusto nga inig kanang gusto ganin nato nga kini nga gusto nga ating mahapsay nga nani ay himuon dayon niya. Di po na makikisunan. Ginalam mo agi pa nagpila ka gabi, estudyahan ng tanan, muagi na pila ka bulan kay daghang kaayong atender sa atong presidente. Ilabi na jud kining droga, ilabi na jud kining gira din sa Mindanao, labi na dyan sa Marawi City Mayan, ang atong sundalo nagipaggubad lang gyapon sa mga grupo niining mga mauti, di ba? So naapay daghan og mga problema sa atong nasod nga steady lang mo, standby lang mo diha kay ulat-ulat lang ta naaray panahon og mahuman gani ng mga panghitabo nga kini silang murag maayo na mao na ang unsa ni ang development ang musunod niya na. Una daghang papugyaw-yaw uban bahin niya ng martial law na malugi daw ang ekonomiya, mubos daw ang ekonomiya, manghawa daw ang mga negosyante. Unya di na daw magkapapasyo-pasyo ang uban diha, di na daw moadto diri ang ubang mga murag maminus-minusan ang kining unsa ni ang terorista, mga turista ba, di ba? Moadto diri sa bang mga nasod. So ako ba'y turista? Mas gusto kong kining naay mga salo kay naamay sundalo, naamay mo gwardiya sila, naay mga pulis sila, nga mo gwardiya sa ilaha mga kaigsunan, di ba? O ako pa po'y negosyante, mas may ng mga salo kay wala na'y mangikil din sa kuha, wala na'y mangayaw din sa kuha, o pwede kang mulakaw bisag asa kay naamay mga sundalo, naamay mga kapulisan nga magbantay sa tuwa, di ba? So makaingon nga sila nga kaning martial law kay di ta makalihok og maayo. Mas makalihok kinuntag maayo. Di ba? Dili para sa panahon na Marcos nga ang sundalo sa una murag lahi ba? Lahi ang sundalo sa pagkakaroon og kumpara na atong sundalo nga panahon ni Marcos kay matud pa nila abusado no. Sa pagkakaroon ang mga sundalo, mga professional ba, mga bisag martial law, murespetar lang gihapon sila sa international human rights na law. O gisumpa man ko na, di ba? Musumpa gani ka, kada tuig naa kay unsa ni, naa kay kanang basahon, kasulay gud ta nga panahon sundalo ta, kasulay gud ta nga kada tuig naatay panahon nga imong sundon ang mga pamalaod sa atong nasod, sundon nato, respetar ta sa mga katungod sa mga civilian. So hantod karon mga kaigsunan na lang gihapon ginabuhat sa atong mga sundalo, pero preso nga nganong kuyawan man ta, nganong mahadlok man daw martial law. Ang kanang martial law ka maayo na sa tuwa mga kaigsunan, katulang dili sugot, katulang dili sugot kay naa man sila ginabuhat ug dili maayo, di ba? Sulay ra kun yung pasyal-pasyal, sulay ra pasyal-pasyal, sulay ra maglakaw, asa. Murag secure din na unta mga kaigsunan kay lagi na may mga sundalo. Basta ay lang pong pagtinunto, di ba? Ay lang pong pagbinuang mga kaigsunan. Kay lisod ka magbinuang ganin. Martial law pa, samot na kang sikupon, samot na musukol ka, agoy. Tingkang-kang dayan ta mga kaigsunan kay lagi martial law. Wa kay katungod, wa kay kano, pero og maay kang tao, maayo kang tao, maayo kang panguna-una, maayo kang pangisip, ay siyempre dili ka maunsa katuramang mga dakpon sa mga sundao, katong mga naay, katong mga naghihimog mga dautan, mga terorista, mga taong mga nag-drugs, mga taong nagtasikupo na sa mga pulis, katong mga drug lords, katong mga unsa ni, atong mga basta mga daotang mga ginahimo nga kontra sa atong nasod, kontra sa atong balaod, mao nang ilang sikupon. So ngano makaingon man ta nga malugi ang atong ekonomiya, ngano makaingon man ta manghawa ang atong mga negosyante, di na sila magnegosyo diri sa tuwa, nganong dili moadto diri ang mga turista nga gikan sa laing nasod, di ba? So ako pa'y pangutan, no? Ako pa'y turistang gigikan sa dapet nga turista. Nga mo lang turista nga gikan sa Payaw. Abay turista gikan sa Payaw. Dalin mo ato mong lugar nga layo-layo,
Mas mayroon kay may daghang mga sundao. Mga hadlok man. Ang mga terorista diha niya ng laing dapit na wala na sila, nagkapulik-pulik, nagtago-tago na sila kay lisod na kayo ang lisod na kayo makita na sila na sigupon o wala pa swerte mo at sukol ganan na sila di gidahay, di ba? Bisag ang uingon pa silang bisag ang sundalo mamatan ng gusto ka batalyon, mupulian na mga 3-4 ka batalyon mga kaigsunan. Diba? Expendable ba maton nila ang kinabuhi sa atong sundalo? Inana mo na ang atong mga sundalo, mamatay man ko na kay gira mo na para lang sa katauhan, para sa kalinaw, para sa kamaayo sa atong komunidad mga kaisunan. Now, og pananglit nga kita magmaayo lang ta, tabangan nato ang atong gobyerno, tabangan nato ang atong nasod sa maunang ginapangayo ni kinsa ni at atong presidente nga tabangan siya aron nga mahuman na ni masugpo na ni mga kadautan dinhi sa Pilipinas. Tama. Anyway mga kaibigan, during dun sa State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte, saludo siya kay Ted Filon ng ABS-CBN. Dahil sa inilabas ni Ted Filon na special documentary about sa destruction ng mga environment dahil sa mina. Ay nako. Sabi ni Pangulong Duterte, 2 beses niyang pinanood yung documentary nitong si Ted Filon. Talagang ipinangako ni Pangulong Duterte na talagang titignan niya at itong mga mining industry. Ang daming dapat na i-review, sabi ni Tatay Digong mga kaibigan. Ito naman kasing mining industry, talaga namang walang naibibigay na tulong to sa ating ekonomiya. Kakapiranggot lamang. Mas malaki. Sandamakmak na mas malaki yung kanilang kinukurakot mula sa ating kalikasan kaysa sa mga ibinabalik nilang buwis mga kaibigan. Isang example sa Mindanao, dyan sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Sa Zamboanga del Norte, nag-operate yung TBI Resource Development Incorporated mga kaibigan. Matapos silang mapatag yung bundok dyan sa Sioko, nako. Lumipat naman sila dito sa Bayog, sa Zamboanga del Sur, dyan sa Balabag. At patuloy pa rin ang protesta ng mga Subanon natives laban sa pagpasok nitong TVI mga kaibigan dyan sa Bayog. Dahil tatakot na maaring masira na naman yung kalikasan. Itong TVI, isa tong gold mine company mga kaibigan. Ang minimina niya ay ginto at pilak. Kaya naman talagang yung kabundukan ang target niyan, ancestral domain ng mga Subanon. Kaya naman yung protesta dyan, yung pag-ayaw, pagtuligsa ng mga Subanon laban sa TVI nagpapatuloy. Pero suportado naman ng mga opisyal ng Bayog ang mining dyan ng TVI. Bakit naman susuporta? Siyempre baka may mga buwis na ibinibigay, pero kakapiranggot lamang yan. Nag-aaway nga pati yung munisipyo at saka yung lalawigan dahil sa buwis. Pero tandaan ninyo yung distraction na ginagawa niya mga kaibigan sa ating kalikasan. Yung TVI, tandaan nyo, ay mga Subano nagpo-protesta pa rin laban sa TVI. Di ba may bago tayong sekretary ngayon? Ay, wala tayong marinig kay Royce Matu. Tahimik. Hindi natin malaman kung ano ang nangyayari kay Royce Matu. Dapat tignan din ni Royce Matu at saka yung mga environmental activist. Yung operation ng TVI, iba pang mga mining group sa ating bansa, lalo-lalo na sa Mindanao. Dyan sa Zamboanga City, sa Talisayan, di ba, nagprotesta dyan yung mga tao. Laban sa pagpasok naman itong Alson's Group of Companies. Yung kumpanyang nasa likod ng San Ramon Power Incorporated na gustong magtayo ng coal-fired power plant.
Ay, matagal na yan, coal-fired power plant yan. Hindi nga matuloy-tuloy. Maraming dahilan. Nung unang pagpasok nila, ako, tuwan-tuwa. Approve kagad yung City Council kahit wala pang public consultation. Nung nag-ingay yung mga taga-talisayan, saka pa nagkaroon ng public consultation. At sa awa naman ng kanilang Diyos hanggang ngayon, ay hindi matuloy-tuloy ang San Ramon Power Incorporated. Dahil gusto nila magkaroon muna ng kakayahan ng Zamboanga City Electric Cooperative na magbayad sa kanilang kuryenteng bibilhin mula sa SRPI. Tutulan nyo yan mga taga-Talisayan, mga taga-Zamboanga. Huwag nyong papayagan na magkaroon ng coal-fired power plant dyan sa inyong lugar. Nako, magdudulot yan ng matinding polusyon. Walang kayong maniwala sa mga tinatawag na clean coal technology. Kalokohan yan. Yung China nga, napakalaking bansa. Kita nyo yung Beijing. Di ba, nasa balita yan sa CNN, BBC, sa Fox, NBC. Yung Beijing, nako. Babad na babad sa polusyon dahil sa coal-fired power plant. Asa ng clean coal technology dyan? Ek lang yan ang mga nagtatayo ng mga ganyang klaseng planta. Kaya suportahan natin yung mga taga-Zamboanga. Pigilan, tutulan ang pagpapatayo ng coal-fired power plant dyan sa barangay Talisayan sa San Ramon. Itong SRPI at saka yung Alsons Group of Companies say yes to clean technology, sa green technology. Say no to dirty coal-fired power plant. And may na mga kaigsunan, di ba? So, karong Huwebes di ay, Sir Al, mubisita daw diri ang si Secretary Esperon. Talaga? Diha sa Sabilal. Si Tatay Jun. Talaga? Oo, sabi ko, tatay ito ni, ni Sir Ala. Oo, tatay-tatayan ko yan. Miyerkules. Tatay-tatayan ko yan, si Secretary Jun Esperon. Pupunta sila dyan sa Secretary of National Advisor. Bigyan mo ng dyaryo ng Mindanao Examiner. At bukas, magdala ako doon. Dala ka ng marami. Yes. At kasama, hindi ko lang nakuha yung mga ibang niya, nasa grupo niya, pero sabi sa akin ni Guru Bata. Saan sila mag-meeting sa garden? Hindi, makipag-dialogue daw muna sila sa Bilal Muqtadin, diyan sa Suterville. At gawin sana kung MC. May sabi ko, kasi mga ustads kasi yung laging nag-MC doon. Hindi muna ako nag-yes. Hindi muna ako nag-yes. Kasi parang dami kasing mga doon mga ustads doon kasi kailangan nila na marunong ka rin sa magsalita ng sa Quran. Ganito, ganun. Sabi ko kay Guru Bata, tingnan natin at making parang co-anchor lang ako doon sa co-MC doon sa sige, sabi niya. Kaya sabi na kailangan dito ka rin at makita mo at maobserbahan mo ano yung sinasabi. Karoon sila ng dialogue. Maganda. Sabi niya sa akin. Tapos i-follow up mo sa programa natin sa Biyernes sa ating Islam Hour. Yung mga dyan yung mga tricycle, jeepney driver, nako, grabe sa Zamboanga. Mukhang inutil talaga yung mga otoridad dyan, gobyerno. Nako, alam nyo mga kaibigan, every day mula umaga hanggang gabi, talamak yung traffic violation sa Zamboanga City. Yung mga pampasaherong jeep papuntang East Coast, grabe. Matindi yung overloading. Ang dami-daming mga pasaherong nakasabit sa istribo ng jeep. Na mga iba nakaupo pa sa bubungan. Ako, ano ba naman kayo? Dumadaan mismo sa harapan ng mga traffic policeman. Sa harapan ng mga traffic aid. Walang magawa, hindi man lang hinuhuli. Ano ba problema natin dyan? Bakit untouchables yan? Naku, napaka-glaring ng paglabag sa batas trapiko. Napaka-notoryoso talaga itong mga PUJ dyan sa Zamboanga City at pati yung City Hall. Ako, inutil, walang magawa. Tungkol dyan sa problema ng overloading. Yan ang hirap talaga pag wala kang political will. Mahirap ipatupad ang isang batas.
Tapos talamak pa, bukod sa talamak yung overloading ng mga pampasaherong jeep sa Zamboanga City. Dahil ang daming mga pasahero, ang mahigit 100 minsan nakikita na dyan nakasabit sa likuran ng jeep. Mga iba nasa bubungan pa. Andyan pa yung mga tricycle, mga motorcycle, mga motorcycle riders na panay ang counterflow. Grabe. Kawawa naman talaga yung Zamboanga. Tapos bukod sa mga nagka-counterflow, everyday yan mga kaibigan. Talamak din ang jaywalking. Sa kalsada na naglalakad, sa kalsada na nagbebenta, lahat. Asa ng mga city ordinance enforcement team dyan? Wala. Grabe. Kaya napaka-gubot sa Zamboanga City. Kailangan talaga may political will, ibang at mga nasa pwesto. Kung hindi, wala talagang paroroonan ng Zamboanga. Lahat tayong oras, brother. Ay, nagkumakigsunan. Wala po tayo panahon. Manamilit na me. O sunod ugma na po. Kining lang gyapon. Si Abdel, ngayon nga, dagan salamat. Maayong hapon ka ninyo. Okay, dagan salamat sa iyo, bye. Bayan mga kaibigan, wala na tayong oras. Isang oras na naman nakalipas sa atin. Salamat sa inyong pakikinig sa amin. Walang sawa. Sa pakikinig ng aming kuro-kuro haka-haka opinion. Huwag kayong mga galit. Usap-usapan lamang ito mga kaibigan hanggang sa susunod na bukas. Ito palang patutugtugin natin i-dedicate natin to sa mga walang disiplinang driver ng mga jeep sa Zamboanga. Yung mga motorcycle riders na parehang counterflow, mga tricycle. Itong tugtugin na to para sa inyo. Mga kaibigan, hanggang sa susunod bukas, sa po nyo balingkod, Alasinto, nagsasabi, I love you, Mama. Chup chup.